Magandang araw, Pilipinas at mga karanda sa oras na ito. At tayo po ay nakipag-ugnayan sa Quezon Couto. Kasama po natin ngayon si General Manager Bon Asagra na kung saan ay ating pong makakausap nakaranas ng global crisis. No? Hindi lang ito Pilipinas kundi sa buong mundo. Matindi ang hinaharap at ang problema at iklara na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng National State Emergency dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, lalo na sa krudo na ngayon ay sumipa na ng 150 pesos pataas at tayo may makipagkwentuhan kay General Manager Engineer Von Nasagra kung ano ang hakbang ngayon ng Kiselkutu, kung sila ho ba ay apektado. Ngayon, ating pong kausapin si General Manager Erwin Von Asagra. Magandang araw po at kumusta po kayo at kumusta po ang Kiselkutu? Magandang hapon sa iyo, JR, at sa ating mga taga-subaybay ng Ronda Balita Probinsya. And ito ngayon, ang ating kinakaharapan, no? Meron tayong mga mahalagang sitwasyon na dapat na pagtuunan, ng pansin, pag-usapan, para sa kabutihan ng ating operation at information ng ating mga kababayan. Sir, siyempre ngayon, no, buong mundo ay apektado sa ganitong sitwasyon dahil hindi natin alam kung kailan ito matatapos ang giyera between the Iran, Israel, and the US, no? So, sa part po ba ng Kiselko to, meron po bang mga electric consumers na posibleng mas malubang tatamaan sa sitwasyon na ito? Oo, ito ang declaration ng ating Pangulo, no? President Marcos noong National State of Energy Emergency. Ito ay isang measure upang ah, labanan o harapin yung ating krisis sa ngayon. Una, yung ano ba yung mangyayari kapag ganyan merong declaration, ano? Ang ating nakikita diyan ay yung pabilisin ng ating pamahalaan yung procurement ng oil requirement ng ating bansa. Pangalawa, magkaroon ng energy conservation measures, ano? Ang alam ko sa ating mga tanggapan ng pamahalaan ay nagkakaroon sila ng bawas ng araw ng pagpasok sa tanggapan, ano? Mayroon diyan iba for 4-day week work schedule. Yung isang araw ay work from home na. Ito ay ginagawa upang makatipid sa enerhiya. Pangatlo, ito yung tanong mo, JR, yung bigyan ng tulong ng gobyerno yung mga vulnerable areas na apektado, lalong higit na apektado ng crisis na ito. Ito yung binabanggit mo, JR, yung sa coverage area ng ating tanggapan, Quezon 2 Electric Cooperative, meron tayong diyang coverage area na isla. Ito nga sa atin, yung Polillo Group of Islands, na kung saan yung mga power plants dyan, ang mga planta dyan, ang gatong ay diesel. Ito yung mga sektor natin na kung saan lubhang apektado ng pagtaas ng krudo. Malaki siyempre yung pagtaas, na posibleng pagtaas dahil krudo ang ginagamit, no? Pag sinabi nating may supplier naman, private supplier dun sa mga isla na yon, pero ang tanong, magkano kaya ang aabutin nito? Pagdating kasi sa isla, ito yung dynamics ng ating energy sector, ano. Sa buong Pilipinas po, mayroong mga 42 electric cooperatives na kung saan ang kanyang binibigyan ng pailaw ay isla. Ano po. Ito po nakalipas na Martes ay nagpulong ang mga general managers, ano, ng Association of Isolated Electric Cooperatives, ano po, AEC. Kasama po diyan sa pagpupulong ang mga opisyales ng National Power Corporation, NPC. At dito po pinag-usapan ng bagay na 'to. Ano ba ang hakbang ng ating NAPOCOR para matulungan, ano, ma-address natin yung problema sa krudo. Alam niyo po ba ang true cost ng power? Ang tunay po na halaga ng kuryente, paggawa ng kuryente sa isla ay ika nga mataas, mahal. It's about, sa ngayon, 36 pesos per kilowatt hour. Ngayon po, ang binabayaran po ng ating mga member consumer owners dyan sa isla is only about 10 to 11 pesos per kilowatt hour. So yung pong sobra na 25 pesos, ito po ay ina-absorb ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng UCME. Ano po, yung Universal Charge for
missionary electrification. Mm. Ito po ay upang matulungan ang ating mga kababayan na hindi mahirapan sa pagbabayad ng kuryente. Ano po? At ito po ay ginagawa ng NAPOCOR sa lahat po na isla no, kung saan mayroong planta ang NAPOCOR. Yan po yan. So, in effect po, kahit po tumaas ang presyo sa pandaigdigang merkado ng langis o ng diesel, hindi pa rin po apektado ang ating mga kabayan sa isla dahil ito po ay subsidized o ito po ay tinutulungan ng ating pamahalaan. Ang tanong nga lang dyan, di ba may tanong ka kasama Yes, sir. nga, Ang GR? tanong dyan, hanggang kailan? Hanggang Ayan. kailan ito magtatagal at hanggang kailan isubsidize ng gobyerno? That is a very good question. Sa ating pumpulong noong Martes ay ang pag-analisa o simulation ng NPC, ang budget nila for 2026, kung patuloy po na mataas ang presyo ng diesel, ay aabot lamang hanggang August 2026. So, papaano ngayon, JR, yung kuryente o supply ng diesel sa mga planta sa buwan ng September hanggang December 2026. Yung pong tanong na yun, hindi pa kami masagot ng NPC. According to them, ay mapapalabas sila ng official statement para masagot yung katanungan na yun. Kasi nga, volatile, napaka-dynamic na mga pangyayari dyan sa Middle East. Pero ngayon, sir, yung sinasabi ng wala pang, siyempre, yung advisory sila, announcement dito, at hanggang August lang. So, may posibilidad na magkaroon ng pangamba yung ating mga kababayan. Sa part po ba ninyo, ano po bang pwede natin pagandaan para dito? Iyan ang isa sa aming tanong eh. At tanong namin sa NAPOCOR, ito po bang kasalukuyan nangyayari, anong policy o posisyon ng NPC? Kasi marami mga kababayan ang nagtatanong, paano ba tayo mananatili yung ating industriya sa isla kung walang kuryente? Ang sabi nila, no load curtailment. So far, ang ibig sabihin ay wala mo nang gagawing pagbabawas ng bilang ng oras ng kuryente sa mga isla. Kung iyan ay 24 hours ang serbisyo ng planta, is still 24 hours until further notice. So, ibig sabihin, kung sabi nila Agosto, hanggang Agosto yan, itutuloy yan 24 hours. Walang pagbabawas ng supply ng kuryente kung ilang mga oras yan. Yan. So, talking of islands, sir, yung problema, no? Dito po sa mainland area po natin, sa bahagi ng Real, Infanta at General Nakar, wala ho bang nakaambang pagtaas ng, siyempre, yung bayarin ng ating mga electric consumers? At meron po bang katiyakan na assurance na wala silang dapat ipangamba? Well, lahat naman ng bansa sa buong mundo affected by this war. At itong problemang ito ay global yung impact. Hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong pag-iisip or problema. In fact, kaharap natin ang problema. Yung energy mix sa buong bansa, kung pag-uusapan natin yung main grid, kagaya natin sa Infanta, Real at General Nakar, tayo ay naka-connect sa main grid. Ang supply mix ng ating bansa, about 60% pa rin dyan ay nagagaling sa coal-fired power plant. Okay. And about 30% pa lang yung meron tinatawag na renewable energy penetration. So, ibig sabihin, majority pa rin ng kuryente na puproduce sa main grid ay nanggagaling sa coal-fired power plant na kung saan itong uling na to ay imported. Ito ay nanggagaling sa bansang Indonesia, some coal galing sa Australia, at kapag yan ay ini-import, may corresponding increase in terms of fuel cost. And sa ating kontrata, sa ating mga power plants, ang kontrata na Isalco sa GN Power, hindi lang tayo, kasama rin ang mga ibang electric cooperatives, ay mayroon tinatawag na fuel cost adjustment subject to foreign exchange rate. Naka-index kasi yung fuel ng planta sa foreign exchange rate. Ibig sabihin, kapag mayroong pagbabago ng palitan ng dolyar, nababago rin ang presyo ng fuel
Mm. And therefore, meron ding posibleng pagtaas ng presyo ng generation charge na ibibil kay KISELCO at sa mga Mm. electric companies. Sa electric companies naman, ito naman ay ipa-pass on sa electric consumers. Hmm. Yun yung mechanics ng tariff structure ng ating electric cooperative sa ngayon. I believe, even private electric companies. So ito yung bagay na tinitingnan natin, and nakipag-ugnayan tayo sa GM Power, yung kanilang mga executive doon. At sinabi nilang, sa ngayon po, GM, wala pa kaming specific amount Hmm. when it comes to increase. Sa ngayon, wala pang increase, but hindi nila tiyak kung kailan ba mag-i-increase at magkano yung posible increase. All we have to do is to monitor and alamin natin yung mga actions ng ating government to absorb o kung anong dapat gawin para hindi tamaan ng ating mga kabayan ng pagtaas ng kuryente. Hmm. So, sa pagbuo ng KISELCO 'to ay para maibsan yung kanilang problema sa buhay-buhay, meron po bang ibang kakaibang programa ang KISELCO 'to na siyempre magbibigay ginhawa naman kakaunti? Meron tayong pangarap na proyekto, sa ating area, nakalagay sa ating project pipeline na yung ating lugar ng Northern Quezon, Hmm. Infanta Real at General Nakar ay makapag-put up ng solar power plant ng mga 5 hektarya 'yan, about 5 to 7 megawatts. Hmm. Kapag nagkaroon si KISELCO, magkakaroon tayo ng, some level of, power security Hmm. and, some level of independence kapag may mga ganitong klaseng krisis. Hmm. Kasi ito ay mag-aambag ng kabawasan sa presyo ng kuryente. Hmm. Kung magtaas man ang, presyo ng, kuryente sa power plant, meron kang sariling power plant na kung saan ay mababa because ito ay nanggaling sa solar. Ah, ito ay makakatulong sa ating mga MCO na some, sort of security na madalas magkaroon ng problema sa Middle East, yung political, conflict na tinatawag natin. Mm. Oo. Sir, marami ngayon ating mga kababayan lalong-lalo na sa mga concern sa kalikasan na itong, siyempre yung renewable energy Mm. na makikita po natin yung mga windmill 'no, na nakatayo ngayon sa iba't ibang bahagi dito sa kabundukang bahagi ng Tanay at meron na rin dito sa Rizal. Hindi masyadong na-appreciate ngayon yung sitwasyon 'no, yung pagpu-put up dahil nasisira yung kalikasan. Pero ito ho ba ay nakakatulong din pagdating ng, panahon? Oo, JR, ito kasi yung proyekto ng ating pamahalaan na sinusulong ngayon, ano. Yung mga proyektong nabanggit mo diyan sa area ng, ah, Lubait, Pandan, ano, Mm. diyan sa area ng, Infanta Quezon and part ng Santa Maria Mm. and, some areas in, Real, Quezon, ay ito'y bahagi ng tinatawag na proyekto ng Department of Energy, yung Green Energy Auction Program, Mm. GAP ano. So nagpa-auction ang, gobyerno ng capacity 2,000 megawatt, I believe, nung first auction na program, at ito ay pinabid sa mga developer. Hmm. Ano, puwede kang mag-bid na ang gamit mong, teknolohiya ay hangin o wind, puwedeng solar, puwedeng biomass and, hydro and geothermal, ano. Sa ating lugar ang mga siguro nanalong mga developer ay, mga wind, technology. And itong ganitong klaseng, proyekto ng ating pamahalaan ay kailangang-kailangan lalo na kapag may mga ganitong pandaigdigang krisis, ano. Hmm. Kasi it will give our country some level of, energy security, Mm. mababang presyo ng kuryente and, magkakaroon din ito ng economic advantage kumpara mo sa mga bansa na kung saan asang-asa Mm. sa supply ng langis ng ibang bansa. Ito ay pinagpapatuloy ng gobyerno and alam ko may second batch ito. Mm. I believe 3,400 megawatts, Laki. ano, ito yung pinapa-auction ng gobyerno and may pangatlong batch pa. Ang pangatlong batch alam ko mga offshore project sa mga Mm. dagat na itatayo yung Dagat mga na itatayo. windmills. Mm. Oo. And, sabi nga ng ibang mga eksperto parang late tayo sa pag-i-implement. Pero gano'n pa man, ito'y pinupush pa rin ng ating pamahalaan kasi nga
every now and then laging may conflict, eh. Mm. Ang ating bansa is totally dependent sa supply ng langis ng ibang bansa. Kaya nga ang direksyon ng pamahalaan, eh, kailan tayo ga-graduate o Mm. ika nga magiging independent sa pangangailangan sa langis kung hindi tayo magde-develop ng ganitong klaseng mga energy projects. Ang tanong sir, Yan. yung po bang KESELCO 'to, may posibilidad po ba na makipag-tie up din soon pagdating ng panahon sa renewable energy? Ayun na nga, yung nabanggit ko kanina na based on the law, allowed ang mga electric cooperatives na Okay. mag-invest sa mga renewable energy projects. Mm. Ayan. So, because of the policy direction ng gobyerno na sa ating project pipeline na mismo sa ating lugar ay tayo ay mag-develop ng renewable energy project. Mm. Pangarap natin 'yan. We're hoping na ma-accomplish natin 'yan soon. Sir, Ah. siyempre para po sa mga consumers 'no, ng ating pong mga miyembro ng KESELCO 'to, ano po ang mga tips ninyo ngayon, lalo't higit ngayon at mainit ang panahon? Ano po mga tip na maaari po silang siyempre mababawasan o hindi man mabawasan basta't hindi tumaas yung kanilang mga, bill ng kanilang kuryente, ano po ang mga tip galing po sa inyo? Well, energy conservation magtipid sa mahal po ngayon ng halaga ng kuryente, mahal din ang krudo. In fact, nung Holy Week parang, if you compare the tourist ngayong taong ito compare sa last year parang nabawasan maybe Mm. because mahal nga yung krudo. Sa ating pong mga tahanan, isa po number 1 na energy, consumption, ika nga, gamit ay ilaw, Mm. So yung ilaw na 'yan 'pag napabayaan mo laging bukas, kahit gabi na, bukas pa rin, puwede naman patayin dahil matutulog na. And then sa umaga, tanghali na, bukas pa rin ang ilaw, Mm. ay magke-create 'yan ng additional, energy, consumption and Mm. eventually babayaran mo mas malaking kuryente. So yun pong mga gano'ng awareness paggamit ng, ilaw, tamang oras, paggamit ng, appliances, kapag medyo, ika nga, pagsabay-sabay paggamit ng mga electric fan, puwede namang, sa isang lugar may isang electric fan lang, Mm. ay makakatipid po ito ng konsumo ng kuryente, Awareness po ang kailangan dito and, kapag aware ang, ating mga kababayan, definitely may impact din po yun sa atin, sa maximum demand na kung saan meron tayong, ika nga ay mino-monitor sa ating SCADA system, napapansin namin nababawasan din yung energy consumption because of the energy conservation measure Mm. na ginagawa ng ating mga MCOs. Sir, Yan. last, panawagan niyo po sa ating pong mga kababayan at, siyempre kung meron pang mga bagay na dapat na niyong iparating sa ating mga consumer 'no, nasa inyo po ang pagkakataon. Well, salamat po, kasamang, JR sa ating, pagkakataong ito at muli ay nabigyan tayo ng oras upang magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan at ang amin pong, ika nga ay, panawagan o mensahe sa ating mga kababayan ay patuloy po si KESELCO magbibigay ng impormasyon sa ating, kasalukuyang, nararanasan na krisis sa enerhiya. At isa po sa nais namin ipabatid sa inyo, ang ating pong tanggapan ay open for your application sa ating tinatawag na net metering program, Mm. solar net metering program. Marami na po tayong, mga establishment na nakabitan with our net metering, agreement. Ito yung meron kang solar sa bahay mo at yung, solar mo kapag, sobra-sobra yung, iyong enerhiya, yung kasobrahan ng kuryente puwede mong ibenta kay KESELCO. Yes. At the end of the month, iko-compute natin 'yan, magkano ba yung binili mo kay KESELCO, magkano naman yung binenta mo kay KESELCO, and then magkakaroon tayo ng offsetting. Ang experience ng ating mga ibang kababayan diyan, bumaba yung kanilang, bill ng kuryente because of the contribution ng solar. Ang tawag po diyan, net metering program. So kung kayo po ay interesado at kayo po ay nagnanais na magkaroon ng ganyan, makipag-ugnayan po kayo sa tanggapan, bibigyan po namin kayo ng information at mga mahalagang tips kung papaano kayo magkakaroon ng ganyang facility sa inyong tahanan. Yan po isang, programa na kung saan makakatipid kayo ng, malaki
sa energy consumption. Hindi lang sa isang buwan, bagkus sa darating na panahon. I believe at sabi ng mga users, 2 to 3 years recover na nila investment nila. Sir Yan. GM, marami pong salamat sa inyong pong pagkakataon. Mga kababayan, ating pong nakausap at nakikipagkwentuhan si General Manager na Engineer Erwin Von Asagra ng Kiselco. Sir, maraming salamat po.